Noong unang panahon, may isang hari na mayroong 12 magagandang anak na babae. Lahat ng 12 prinsesa ay magkakasama sa iisang malaking silid. Buong pusong pinoprotektahan ng hari ang kanyang mga anak. At sa gabi ay hindi niya sila pinapayagan na lumabas. Ngunit tuwing umaga, may kakaiba sa kanilang paggising. Sira-sira ang mga sapatos ng mga prinsesa na para bang buong gabi silang sumayaw. Kaya araw-araw ay ibinibili ng hari ang kanyang mga anak ng bagong sapatos. Pero kinabukasan ay sira-sira na naman ang mga bagong sapatos. Hindi malutas ng hari o ng kanyang mga tauhan sa kastilyo ang misteryo ng sapatos. Paano ito mangyayari? Paano masisira ang bagong sapatos sa isang gabi lamang? Kamahalan, hindi rin namin maintindihan. Kaya nag-atas ang hari. Ang sinumang makalulutas ng misteryo ng sapatos ng mga prinsesa ay pahihintulutan kong pakasalan ang isa sa aking mga anak at magiging hari siya kapag pumanaw na ako. Ngunit mayroon lamang siyang 3 araw at 3 gabi upang malutas ito. Kung hindi, habang buhay siyang mabibilanggo. Dumating sa kastilyo ang mga kabataang lalaki sa kaharian at maging ang mga prinsipe mula sa ibang mga kaharian. Ilang araw nilang binantayan ang pintuan ng silid-tulugan ng 12 prinsesa. Ngunit walang sino man sa kanila ang nakalutas ng misteryo. Sa wakas, may isang binata na may mabuting puso na nais ding sumubok, kaya naghanda siyang tumungo sa kastilyo. Habang daan, may nakasalubong siyang isang matandang babae na mukhang mahirap. Iho, gutom na gutom ako. Maaari ba ako makahingi ng isang pirasong tinapay? Ibinigay ng binata sa matandang ginang ang lahat ng baon niyang pagkain. Masaya ang matanda sapagkat ang ibang mga nakasalubong niya ay hindi nagbigay ng kahit ano. Alam ng matandang babae na ang isang ito ay naiiba. Kaya bilang kapalit, binigyan niya ang binata ng isang mahiwagang kapa. Ito ay mahiwagang kapa. Kapag isinuot mo ito, hindi ka makikita ni numan. Pagtungtong ng 12:00 ng gabi, isuot mo ang kapa at makakapasok ka sa silid ng mga prinsesa. Pero mag-iingat ka. Huwag mong iinumin ang anumang ibibigay sa iyo ng mga prinsesa. Tinanggap ng binata ang mahiwagang kapa at nagtungo na sa kastilyo. Pagdating niya, sinabi niya na naroon siya upang lutasin ang misteryo ng mga sapatos. Sa unang araw, nagbabantay siya sa harap ng silid nang lumabas ang prinsesa na may dalang limonada. Baka nauuhaw ka, naghanda kami ng limonada para sa'yo. Inom ka muna. Nakalimutan ng binata ang babala ng matandang ginang at ininom niya ito. Di nagtagal ay inantok siya. Buong gabi siyang nakatulog sa silid na inihanda nila para sa kanya. Pagsapit ng umaga, napabalikwas ang binata. Naku, hindi ko nasuot ang mahiwagang kapa at hindi ako nakapasok sa silid nila. Sa ikalawang gabi, muling nagbantay ang binata sa harap ng silid ng mga prinsesa. Tulad ng nauna, isang prinsesa ang nag-abot sa kanya ng inumin. Dahil buong araw siyang nagbantay hanggang gabi, uhaw na uhaw ang binata. Hindi nag-iisip, naubos niya ang inumin na ibinigay sa kanya. At syempre, nakatulog siya ulit. Kinaumagahan ng magising siya, naalala niya ang sinabi ng matandang babae. Mag-iingat ka! Huwag mong iinumin ang ibibigay sa iyo ng mga prinsesa. Malamang ay may pampatulog sa inuming binigay nila sa akin.
Sa sandaling iyon, kinausap siya ng hari. 2 araw na ang lumipas at hindi mo pa rin nalulutas ang misteryo. Kung hindi mo ito magagawa ngayon, mabibilanggo ka at mananatili ka doon habang buhay. Pagkatapos ay umalis na ang hari. Kailangan malutas ng binata ang misteryo ngayon. Nang gabing iyon, sa huling pagkakataon, nagbantay ang binata sa harap ng pintuan ng mga prinsesa. Tulad ng inaasahan, lumabas ang bunsong prinsesa at binigyan siya ng inumin. Pero natuto na ang binata, tinanggap niya ang baso at nagpasalamat. Nang makaalis ang prinsesa, ibinuhos niya ang inumin sa isang paso. Kaya ngayon ay gising na gising siya. Gumabi na at malapit ng maghating gabi. Isinuot ng binata ang kapa at sa sandaling yon, hindi na siya nakikita. Marahan niyang binuksan ang pinto at di siya makapaniwala sa nakikita niya. Lahat ng mga prinsesa ay nakasuot ng magagandang saya at suot ang kanilang bagong sapatos. Tingnan natin kung ang binata sa pintuan ay nakatulog. Binuksan ng isang prinsesa ang pinto at isa pang prinsesa ay nilapit ang tainga sa dingding. Naisip ng binata na kailangan niyang gumawa ng mga tunog na naghihilik. Matapos nilang matiyak na natutulog ang binata, hinila ng panganay na prinsesa ang kanyang kama at pumalakpak ng 3 beses. Isang lihim na pintuan ang bumukas sa dating kinalalagyan ng kama. Isa-isang pumasok sa loob ng lagusan ang mga prinsesa at syempre sumunod ang binata. Ang lihim na lagusan ay isang hagdanan na may daang-daang mga hakbang na pababa. Habang pababa sila ng hagdan, di sinasadyang natapakan ng binata ang saya ng prinsesa sa huli. Parang may tumapak sa damit ko. Kalokohan, malamang ikaw yun. Sa dulo ng hagdanan, dumating sila sa isang gubat. Dumaan sila sa matataas na puno na may mga sanga ng pilak. Kumuha ng sanga ang binata at patuloy na sumusunod sa mga prinsesa. Pagkatapos ng mahabang lakarin, narating nila ang isang ilog kung saan may 12 bangka na hugis sisne na may sakay na 12 mga prinsipe na naghihintay sa mga prinsesa. Sumakay sila sa mga bangka at sumakay din ang binata dun sa pinakahuli. Parang mabigat ang bangka namin ngayon na para bang may nadagdag sa amin. Nakakapagtaka. Hay naku, kung ano-anong sinasabi mo dyan. Nang makatawid sila sa ilog, naroon ang isang malaki at makinang na kastilyo. May maririnig na musika na nagmumula sa loob. Sa labas ng bintana, natanaw ng binata ang maraming tao na sumasayaw. Pagpasok nila sa kastilyo, nagsimula ng sumayaw ang mga prinsesa. Hindi sila nagsasawa at nagsimula na ring masira ang kanilang mga sapatos. Hindi na kinaya ng binata ang kanyang gutom, kaya kumuha siya ng isang hiwa ng cake sa lamesa at nagsimulang kumain. Nakita ito ng bunsong prinsesa. Ha? Yung cake ko? Lumulutang ito na parang may kumakain ito. Itigil mo na nga yung kalokohan mo. Kinuha ng binata ang isang gintong kopa mula sa mesa ng walang nakakapansin. Sumayaw ang mga prinsesa hanggang umaga. Pagkatapos ay sumakay sila sa mga bangka, lumakad sa kagubatan, umakyat sa napakahabang hagdanan. At sa wakas ay nakauwi na sila sa kanilang kastilyo. At ang kanilang mga sapatos ay sira-sira na naman. Masayang-masaya ang binata na nalutas niya ang misteryo ng mga sirang sapatos. Ilang sandali pa ay dumating ang hari. Tapos na ang iyong oras. Nalutas mo ba ang misteryo ng sapatos? Opo, aking kamahalan. Nagawa ko po. At kinwento niya ang lahat ng kanyang nalaman. Nung una, hindi siya pinaniwalaan ng hari.
Ngunit nang ipakita ng binata ang sanga ng pilak mula sa kagubatan at ang gintong kopa mula sa makinang na kastilyo, saka nalaman ng hari na nagsasabi siya ng totoo. Kaya naman, tinupad ng hari ang kanyang pangako. Sinabi ng binata na nais niyang pakasalan ang bunsong prinsesa. Hindi nasisiyahan ang 12 palasayaw na prinsesa dahil ang kanilang lihim ay nabunyag na. Ngunit ang binata at ang bunsong prinsesa na ikinasal ay namuhay namang maligaya.